Ito po si Congressman Tabi, oh. Sa mga hindi pa po nakakakilala, Tabi po yan kasi tabingi eh. Pag-uusapan po natin, fire na natin, no? Alam niyo naman po, ang ganda po ng aura ng ating Vice President kagapon, no? Nakumpara natin yung mga itsura ng mga nag-file ng complaint. Ang layo po, no? Ito po, dito po, masyado madaldal pala tong Tabi na to. No, hindi ko alam kung bakit siya nag-epal. Pareho sila ni Congresswoman na France Parlor. France Parlor. Napunan niyo ba? Yung makeup artist bagong recruit mula sa Parlor. Kung anong Parlor, bahala na kayo. Mas matindi pa to si Tabi. Talagang ibang klase. Ay, thank you very much muna. Ang ganda namang nito. Watari Boy. Watari the Wonder Boy. Thank you very much sa 10 Singapore dollars. Ito po kasi yung pinahayag ni BP Sara. No? Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Okay. Ang dami pong sinabi ni Congressman Tabi Sendanya, no? Ito po, para po hindi maging obvious. Inano na po yan siya ng para hindi na po siya nakatabingi. Tayo na nag-adjust. Pakinggan po natin bago natin sagutin kung ano tong bakit nagalit si Senator Bato. Nagre-react po siya sa God Save the Philippines. Teka, baka maano tayo nito PTV4 naman pala. Nakapot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Ilang beses nga na hindi niya na-save ang DepEd mula sa corruption. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Hindi nga niya na-save ang mga mangisda sa West Philippine Sea. So, wala siya kapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines. Dahil sa madami. Okay. Pinutol na natin, no? Doon lang po. Yung iba, yung sa DepEd, yung sa confidential fund, wag na natin talakayin yan kasi nireklamo nyo na nga no? Ang lakas daw ng loob ni BP Sara na magpahayag ng God Save the Philippines, hindi niya naman nailigtas yung mga magsasaka sa West Philippine Sea. Akala ko po tabingi lang yung itsura niya. Tabingi rin po pala pati utak Yun yung problema no? Vice President po si Sara Duterte, hindi po siya presidente ng Pilipinas, no? Baka nalilito. Kasi nga wala sa hulog Baka pati yung utak wala po sa hulog. Hindi raw niya po naligtas yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Sobra naman pagkabilib mo kay BP Sara. Hindi po siya presidente ng Pilipinas. Pero kung Duterte po yung iniisip nyo, nung panahon po ni Pangulong Duterte, ayon na rin sa mga mangingisda ng West Philippine Sea, nung dumayo dyan yung mga mambabatas, ano po ang sinabi nila? Nung panahon ni Pinoy, hindi kami nakakapangisda. Nung panahon ni Duterte, nakapangisda kami. Ngayon, hinihigpitan na naman kami ng mga inchik. Ibig sabihin na ngayon, panahon na naman ni BBM. So Duterte po, sa panahon po ni Duterte, malayang nakapangisda muli yung mga isda sa West Philippine Sea. Ano yung sinasabi mo, Tabi? Na hindi niya nailigtas sa mga mangingisda. Hindi po siya ang presidente ngayon. Pero nung presidente ng tatay niya, talagang nakakapangisda. Ito pa sinabi niya. Gusto kong sabihin kay BP Sara, hindi ito sa pinanjowaan. Kasi sabi ni BP Sara,
Mas masakit pa. Mas masakit pa yung hiniwalayan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Nasaktan si Tabi kasi siya yung isa sa mga nag-file ng complaint, di ba? Ito po ang sagot niya. Te, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Kaya sa visit ni Bato, ito po sinabi ni Bato, yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Loko-loko rin to si Senator Bato. Ilapit. Ilapit mo raw yung pagmumukha mo kay Bato na sapakin niya para. Tignan niyo po. Ganyan na nga At itsura mo. nangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Kami na nag-adjust sa'yo. Hindi niya na-save ang debt. Ang galing din itong gumawa na to. Ulitin natin sinabi ni Bato. Yang mukha mo sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito sa akin, sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Siyempre, alam po natin nagpapatawa lang si Senator Bato, di ba? Kasi nagpapatawa ka din eh. Di ba? Eh, sabi mo, te, hindi to usapin ng jowaan. Kaya fair lang po. Pero alam niyo naman, yung mga patola, si Laila de Lima, pinatulan po, no? Si Bato. Alam mo, Laila, ito sabi ni Laila de Lima, galit na naman. Hindi ito biro. Hindi ito biro. Tahasang pambabastos ito. Naalaman natin, kaya pala Tabi, si Tabingi, si Congressman Tabi, dahil siya ay na-stroke. Na-stroke naman pala. Ang isang senador na nagsusulong ng karahasan kahit sa biro ay hindi naaayon sa tungkuling dapat niyang ginagampanan. Alam mo, Ma'am Laila de Lima, ang una po nagbiro si Tabi. Sabi niya, hindi po to usapin ng jowaan. Sa tingin mo ba hindi biro yun? Once na nagbiro ka na, no, inunahan mo na ng biro, dinaan mo sa biro yung atake. Fair game na yan na atakehin ka rin ng biro. Ikaw naman, no, Laila de Lima. Oh. Pati ba naman biroan eh. Binibiro niya si BP Sara. Hindi jowaan daw ang usapan. Biniro din siya ni Bato. Nasasapaking kita pa. Para umistraight yan. Pero ito po ang hindi katanggap-tanggap dito kay Tabi, no? Ito pa po ang sinabi niya, if anyone should be saying God save the Philippines, it is the people suffering from her and her family's corruption, incompetence, and impunity. Hindi mo maintindihan, no? Congressman Tabi, naunawaan na namin ngayon kaya kaganyan mag-isip, hindi kompleto. No? Na-stroke ka pala. Okay, naunawaan na namin. Pero ipapaunawa rin namin sa iyo again, paano ka nagsasuffer sa people suffering from her and her family's corruption? Paano ka nagsasuffer? Eh, hindi naman sila nakaupo ngayon. Nung nakaupo po ang tatay niya, wala pong issue ng corruption. Nung wala na po ang tatay niya, wala pa rin pong issue ng corruption. Naunawaan kita kasi na-stroke ka pala. Pero, itinatama po natin. Marcos po ang nakaupo ngayon. Kung nagsasuffer po ang mga tao, hindi po kagagawan to ng mga Duterte. No? Itama lang po kita, Congressman Tabi. Ingat-ingat ka rin sa pagbibiro kasi kung magtanggol yung nanay mo, kala mo nauna si Bato eh. Tsaka okay na rin yun. Malay mo makatulong. Pasapa ka kay Bato.
Ang dami po reaction, no? Pero, okay, meron pang isang abogado na nag-react kay Chis eh. Hindi ko na makita ngayon. Hindi ko na makita, pero ito po yung laman ng kanyang reaction, no? Ang sinasabi niya, mali daw ng interpretasyon si Chis Escudero na dapat daw yung pag nagpasa na ng impeachment, etong pag nagpasa na raw na impeachment, dapat daw i-convene ka agad-agad. I-convene ka agad-agad ng Senado yung impeachment court. O di ba ikaw abogado ka? Abogado rin si Chis Escudero. Abogado rin si Antonio Carpio. Hindi lang siya abogado, dati rin siyang Supreme Court Justice. Ayun, sabi niyo, Justice Carpio Marcos can call a special Senate session for impeachment. Kanya-kanyang interpretasyon lang po yan ng pagiging abogado, hindi po porket abogado. Kaya nga po may ultimate, di po ba? Kaya nga po may ultimate na magpapasya kung sino po yung karapat-dapat. Yan po yung Supreme Court. Kung may problema kayo sa interpretasyon ni Chis Escudero, yun yung pagkakaiba nyo. Si Chis Escudero ang Senate President. Hindi kayo. Marami, lahat ng abogado ngayon may kanya-kanyang legal stands. Wala pa po kasing nangyayaring ganyan. No? Wala pa pong nangyayari na aabutan ng susunod na Congress yung impeachment nang hindi nasisimulan. Yung kay Corona kasi, nasimulan na nila eh. I-impeachment court na sila. Ito po, hindi pa. Kaya wag po kayo makialam sa Senado, wag niyong pakialaman. Hindi naman Franz Castro ang pangalan niyo. Si Franz Castro lang po ang pwedeng makialam. Yung mga patawat. Okay. Pag-usapan na po natin to si ano. Ito pong si Marcoleta, no? Si Marcoleta po, alam naman natin magaling abogado yan at future senator. Magiging senador po yan. Kasama ng ating mga kandidato sa PDP laban. Okay. Si Marcoleta po, dahil regular yan sa programang ano na nga yun, Saganang Mamamayan, pinag-uusapan po nila, may kopya na po yung co-host niya. Nakalimutan ko yung pangalan yung kung anong pangalan nun, yung sa Saganang Mamamayan. So pinag-uusapan nila kasi hindi pa raw nababasa ni Congressman Marcoleta yung impeachment, kaya ibinabato sa kanya. Kumbaga, reaction niya talaga habang sinasabi nung co-host niya yung mga laman, nagre-react siya. Kaya maganda, fresh na fresh eh. Isa pa. Ayon po kay Marcoleta, talagang ayon sa kanyang mga bubwit, hindi naman bubwit, may tawag siya eh. Talagang nagkabigayan, meron daw mahigit 100 million dagdag, no? Na magiging budget ayon kay Marcoleta dito sa mga congressman. Yan po yung ayon sa kanyang mga naririnig. Congressman yan eh. Siyempre, maririnig niya po yun. Tapos iba pa po yung AIX, iba pa po yung tupad, at iba pang mga ayuda, no? Ngayon, sagutin lang natin si Sandro. Sabi kasi ni Sandro, wala naman dun sa mga pumirma nung nag-aya silang mga pumirma, wala naman dun yung kapalit. Inaalok sila na pumirma kayo, kapalit. Alam mo, Sandro, hindi naman kinakailangan ng mga congressman, hindi naman mga ano yan eh. Yung mga congressman natin sanay na diyan. Hindi sila uto-uto.
Hindi mo kailangan sabihin, oh, pumirma ka, bibigyan kita nito. Hindi yun, alam na ng mga congressman yun. Kahit hindi mo sila alokin, alam nila na pag hindi sila pumirma, matutulad sila sa mga hindi kakampi. Ibig sabihin, may kultura na dyan, yung mga hindi kakampi, yung mga sumasalungat kay Martin, may kultura na dyan na itsipwera. Ayan, napatunayan ko yan ngayon dahil sinabi ni Marcoleta eh. Matagal na palang hindi nakakatanggap si Marcoleta ng mga, wala palang ano yan, yung mga tupad-tupad, wala siyang ganun. Wala siya nung mga, kasi itinuturing siya parang hindi na raw siya miyembro eh. Wala siyang pabaon, wala siyang, yung mga usual na pinamimigay. Kaya Sandro, hindi kinakailangan ng mga congressman, no? Hindi kinakailangan ng mga congressman na pagsabihan sila ng ipamukha sa kanila. Na pag pumirma kayo, may matatanggap kayo. Pag hindi kayo pumirma, wala kayong matatanggap. Given na yan. Dahil yan yung kalakaran. No? Yan yung kalakaran. Kita nyo, sinisi mo na naman si Digong. Wala na ba talaga kayong ano? Alam nyo po, hindi na po pwedeng yung digong lang kayo ng digong. Usapin na po to, kasi pag digong po kayo ng digong, isa lang po ang inaamin ninyo. Inutil talaga yung sinusuportahan yung presidente. Ang issue na po ngayon, presidente po si Marcos. Anong kinalaman ni Digong dyan? Okay. Balikan lang natin. No? Kalakaran na yan. Katunayan, pinatunayan ni Marcoleta na halos wala na raw talaga siyang mga pabaon, wala na siyang mga pambigay sa mga constituents niya. Kasi hindi naman siya tinuturing na ng miyembro eh. Outcast, ganun po sila magturing. Okay. Yung mga digong pa rin ng digong, inutil ba talaga ang Pangulo nyo? Lahat na lang ng issue, babalik nyo kay Digong. 2025 na po. 2022 pa presidente si Digong. Naintindihan nyo ba ibig sabihin nun? 3 taon nyo nang pinagbibintangan ng lahat ng problema ng Pilipinas si Digong. Inutil ba kayo? Inaamin ba nyo na inutil yung presidente natin? Lahat ng mga nangyayari ngayon, kasalanan ni Digong. Grabe namang utak yan. Kaya alam namin na wala kayong nagagawa eh. Panay kayo Digong, panay kasalanan ni Digong. Tanungin mo kung anong ginawa ng mga yan. Wala masabi. Paano? Ang utak nila, lahat isisisi natin kay Digong. Puta, pati ba naman yung pagbibigay ng mga ayuda ng mga congressman, kay Digong pa rin yung isisisi? Namigay si Digong ng ayuda dahil may pandemya. Ito namimigay walang pandemya. Yun yung pagkakaiba. Okay, punta na po tayo rito. Ako pa mahina comprehension. Ikaw pala matalas ka pala, Dax. Ang gawin mo, Dax, para patunayan mo matalas ka, gumawa ka rin ng vlogs, mag-discuss ka dun, lahat ng problema ng Pilipinas, isisi nyo kay Digong, yun. Matalas ang comprehension mo. Tignan natin kung may maniwala sa'yo. may problema tayo, nagbenta ng mga ginto. Kasalanan ni Digong yan. Bakit binenta ng mga Marcos government ang ginto? Si Digong may kasalanan. Si Fred Ching. Sasabihin mo kasi. Kasi ang buong akala ko pagka nag-ano kayo riyan, si Fred Ching pala yung sinasabi niya. Akala ko ako eh. Okay, punta na po tayo rito. No? Isa-isahin natin. Para malaman natin din yung laman, no? Sa mga hindi nakanood ng Saganang Mamamayan. Ito po yung mga laman. Ito po yung number 1, betrayed public trust, committed
culpable violation of the Constitution and or committed high crimes. High crimes daw po to. In contracting an assassination and plotting to murder or assassinate President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez, as publicly admitted by her in live broadcast. O, di ba? Kinaso na nila, number 1 case pa, di ba? Yan yung sinasabi natin na naghanap sila, piniko nila si BP Sara, may kaso na sila. Kasi dati wala silang kaso eh. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.